maulan ang panahon, malamig, praise God. Di po ba? Pero ginagamit din po ng kaaway ang kalamigan na yan. Di po ba? Yung maging malamig. Ang ating panahon ay magsisilbi rin na huwag tayong pumunta. Kaya sabihin mo sa katabi mo, napagtagumpayan mo ang gawa ng kaaway. Di po ba? Kasi sa panahon ngayon, pag ganyan malamig, ang hirap bumangon. Sino po nahihirapan bumangon? Anina? Hirap to, di ba? Parang, wow, linggo pa, umuulan pa, ang hirap. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagnanais na mapagtagumpayan ang laban ng antok at lamig. Ano po? Sa amin pong pagpapatuloy ng series na Christ is Supreme, matatagpuan po ang ating verse sa Colossus 1:16. Ang sinasabi po ay ganito, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ang nasa langit at nasa lupa at nakikita pa rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritu nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang ating Panginoon ay supreme o pinakamataas. Ano? Wala pong makakataas pa. Kaya ang ating mensahe talagang ang dapat ang ating Panginoon Kristo ay laging nasa taas. Hindi po dito ha, Pastor dito, hindi. Kundi yung sa buhay natin siya yung nasusunod. Siya yung may control na ng buhay natin. Siya na yung magde-determine ng buhay natin. Alam niyo po, nakakalungkot lang. Maraming Christian maririnig mo ako, nalulungkot. Kundi sana ako Kristiyano, masaya sana ako. Kung hindi sana ako Kristiyano, mayaman na ako. Kung hindi sana ako Kristiyano, malayo na narating ko. Nakakalungkot na yung mga Kristiyanong ganito parang hindi pala satisfied hindi siya masaya sa piling ng ating Panginoon. I tell you, tandaan niyo po ito. Hindi po ang mundo o magbibigay ng kasiyahan sa tao. Hindi napansin, marami ng mayaman. Bakit gusto pa maging mayaman pa? Bakit hindi pa sila makontento? Bakit? Kasi nga hindi yun ang magbibigay ng kayamanan, ng kasiyahan, ng kayamanan. Yung pa magiging Diyos-Diyosan mo, magiging ang tao. Pag nagka-boyfriend na ako, magiging maligaya na ako. Bakit umiiyak ka? Pag nag-asawa na ako, makukontento na ako. Bakit may naghihiwalay? Bakit mayroong naghahanap pa rin? Kasi nga sinasabi ng mundong ito, hindi ito ang magbibigay ng kaligayahan o kasapatan sa isang tao. Kaya pag nakakalungkot po sa maraming Christian, sana kung di ako Kristiyano, masaya na ako, marami akong pera. Hindi nga, kaya nga ang bigay na po ng series natin sa Colossian, ano sabi? Pag may tama kang pinaniniwalaan, meron itong tamang pamumuhay. Right believing result to right believing. Kung ang tama yung pinaniniwalaan mo, ang katotohanan, hindi pwede magresulta yan ng maling pamumuhay. Sino po naniniwala sa katotohanan? Tama po, di ba? Ang faith natin based on Christ, on the truth, ang katotohanan. Kaya po, hindi po tayo ililigaw nito. Tandaan po natin yan. Kaya po, yung last week message po natin, di ba? Yung Christ is Supreme, worship Him. Ibibigay natin ang lahat sa pagsamba natin sa Panginoon. Kasi ang worship means, yung kahalaga ng pagsamba mo doon sa binibigyan mo ng worship. Ang Diyos. Kaya kailangan mo ibigay ang lahat, hindi yung paunti-unti lang. Hindi yung parte ng gusto mo lang. Kasi ang Diyos ibinigay ang lahat. Ano? Ang ating Panginoon Kristo. Ang katugunan ng kailangan ng mundong ito, ang kaligtasan ibinigay. Yun ang unang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga po na tandaan natin na yung pagiging mataas ng ating Panginoon sa ating buhay. Christ is Supreme. Ito yung dapat siya yung nangunguna na, siya yung nagdidesisyon na sa buhay natin, siya na yung mahalaga para sa atin. Ano po? Kaya ang message po natin, Christ is supreme in our reconciliation. Yan po ang ating mensahe po ngayon. Yung reconciliation. Bakit po? Kasi lahat tayo, kailangan po natin makipagkasundo sa Diyos. Kaya nga po ang tao naghahanap ng church, ginagamit nila yung lakas nila para yung church, gamitin nila, o religion, gamitin nila para maging daan ng pakikipagkasundo o reconciliation sa Diyos. Bakit po kaya na kailangan po ng reconciliation ng tao sa Diyos? Ano po ang sinasabi dito sa Roma 3:23?
Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po tayo ay makasalanan. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo, di ba? Hindi tayo perfecto. Ibig sabihin, lahat tayo. At yung pamamagitan, lahat tayo nagkasala. Ibig sabihin, kumbaga sa hukom, nag-judge ka na. Nagkasala ka na, pumatay ka na ng tao eh. Husgahan ka, hihintayin mo na lang yung husgahan ka ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Lahat tayo convicted na dahil lahat tayo makasalanan. Kaya kailangan natin ng reconciliation, kailangan natin ng mamagitan upang tayo ay patawarin dun sa ating kasalanan. Kaya sabi dito, hindi ito base sa comparison na katabi mo, mabait naman ako eh, pwede na ako maligtas. Hindi po pinag-uusapan po dito kung ano yung kabaitan na sinasabi ng kapwa mo, kundi ano ang standard ng Diyos patungo doon sa kabaitan. Kasi pwede mo sabihin, mabait naman ako, di ba? Anak mo ko eh. Hindi pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, ano yung standard ni Lord patungkol po sa pagiging mabuti. Kaya kailangan po natin yung alin? Reconciliation sa ating Diyos. Kailangan natin na magkakasundo sa ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Bakit po kaya kailangan po natin ng kaligtasan? Kasi po minsan yung kasalanan na ito, hindi binabaliwala lang natin. Yung kasalanan na ito para lang itong ini-small lang natin. Ano po sabi dito sa Isaiah 59:1-2? Sabi po dito, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, hindi makapagligtas, at hindi mahina ang kanyang pandinig na ito hindi marinig. Ngunit, sabi dito, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, ng inyong mga kasalanan na hindi nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya hindi nakikinig. Ang kasalanan po kasi, ayan na nabibigay sa atin upang nabibingi ang Diyos sa atin. At hindi po tayo mailigtas sa mga pagkakataon na, Lord, ba't niya ako? Bakit? Kasi nga, because of sin. Kaya, ang kasalanan na ito, ang nagiging dahilan kung bakit, saan? Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Tandaan po natin, ang kasalanan ay hindi po tinotolerate ni Lord. Kaya nga, binibigyan niya tayo ng pagkakataon, ng reconciliation sa ating Panginoon, kasi hindi po natin kaya. At yan ang nagiging dahilan kung bakit ang kasalanan ay hindi po dapat ini-small. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ismulin ng kasalanan. Alam niyo, maraming ganyan. Even Christian na, binabalo. Pinatawad na ako ni Lord eh. Bakit ganun na nangyayari? Patuloy ka pa rin sa dati mong ginagawa. Hindi natin naintindihan. Kaya lahat tayo kailangan natin ng reconciliation sa Diyos. Alam niyo po ba yung 5 palatandaan? Hindi ko na po nilagay dyan. Yung 5 palatandaan na ang Christian ay naligtas. Unang-una, meron po siyang justification. Anong justification? Tayo pong lahat ang nakay Kristo. Sino man yung nakay Kristo na rito? Pakitaas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas, hindi sigurado. Lagot kayo. Ang mga nakay Kristo, hindi na i-justify. Ano po yon? Ang mga nakay Kristo ay hindi na hahatulan. Ibig sabihin, ililigtas na tayo. Di ba sabi ko kanina, we are convicted criminals kasi lahat tayo nagkasala. Tayo po'y husgahan na mapupunta na sa dagat-dagatang apoy. Tayo po ay mapupunta lahat doon, parurusahan, eternal, habang buhay. Pero nang tayo nakipag-reconcile sa Diyos sa ating pamamagitan ni Jesucristo, ano nangyari? Hindi na tayo husgahan, pinawalang sala na tayo. We're not justified para tayo parusahan. Okay? Yan ang palatandaan na ikay niligtas ng Panginoon. Ang pangalawa, niredeem ka. Redemption. Anong niredeem? Ibig sabihin, kinuha ka doon saan? Sa pagkaalipin sa kasalanan at iligay sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi mo pa pwede sabihin, I am a Christian, tapos bigla na lang, tao lang kasi ako, kaya ako nagkakamali. Hindi nga, kasi inalis ka na, niredeem ka na ng Diyos mula sa kasalanan at inilagay ka na saan? Sa kalayaan na sumunod sa Panginoon. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya makikita po natin yung redemption na ibinibigay ng Panginoon. Niredeem tayo, hindi lang basta-basta po yun. Sa buhay po ng ating Panginoong Kristo. Yung kayang buhay, yun ang kayang ipinang-redeem sa atin at sa pamamagitan yun upang tayo ay mapatawad. Yung forgiveness. Una, justification, redemption, tsaka forgiveness. Pag walang nangyaring redemption, justification, hindi ka mapapatawad ng Diyos.
Kaya nagkaroon tayo ng reconciliation para mapatawad tayo. Walang sino man ang pwedeng tao na mag-redeem sa atin kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito, eternal life. Sino po dito may eternal life? Yung hindi ka mamamatay. Di ba ang Diyos lang? Kaya yung buhay na ating utang, ang kailangan magbayad nito, yung may isang kapangyarihan na magbibigay buhay na walang hanggan. Eh, ang ating Panginoon Kristo siya ay buhay na walang hanggan, hindi siya na muling mamamatay. Kaya yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay patunay lang ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Amen? Kaya pag nagkaroon ng forgiveness, merong reconciliation. Pang-apat, reconciliation. Kasi pag hindi ka pinatawad ng ating Panginoon Kristo, walang reconciliation. Sino dito pinatawad na ng Panginoon? Naniniwala ka. Sa puso mo, pinatawad ka ng Panginoon. Pakitaas ang kamay mo. Alam nyo bakit ako lagi nagpapataas ng kamay? Hindi nyo napapansin? Kasi gusto ko na malaman nyo na, Lord, talagang pinaniniwalaan ko, kayo ang pinakamataas. Kasi minsan pag nag-aalanlangan ka, parang hindi ka sigurado talaga eh. Kaya gusto natin, habang tayo talagang naniniwala sa Panginoon, paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nagkaroon tayo ng reconciliation because of His forgiveness to us. Pinatawad tayo, kaya tayo pinagkasundo muli. Ano ba yung dahilan? Kasi lahat po tayo ay alin? Kinapopuotan ng Diyos. Kaaway tayo ng Panginoon. Kaya nga doon sa reconciliation, pakikipagkasundo, yun ang unang tinanggal ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, di ba, kaibigan na, hindi nakaaway. Kaya nga yun. At ang panglima, pag nagkaroon, ito pinakamaganda. Binigyan tayo ng Panginoon ng sonship or adoption. Alam niyo po ba sa Roma, yung kanilang batas po, mas higit na hindi maitatakwil yung mga taong inampon kaysa yung ipinanganak. Yung ipinanganak pwede itakwil nila. Pero yung inampon, hindi. Hindi pwede gawin yun. Bakit? Kasi sabi nila, yung ipinanganak, di ba, wala kang choice kasi sa'yo galing eh. Pero yung inampon, pinag-isipan. Pinag-isipan, ampunin ko to. Diba pinag-isipan siya, talagang pinaghandaan. Kaya sa panahon nila, sa kanilang kultura, kanilang batas, ang mga ampon, hindi itinatakwil. Hindi nyo nakuha. Kapag tayo inampon ng Diyos, tayo nagkaroon ng reconciliation kahit kailan hindi ka itatakwil ng Diyos. Amen? Ganon ang Diyos sa atin. Kasi sa panahon nila, yun ang ano ng Panginoon nun. Kaya nga sabi sa sa John 1:12, ang mga anak kay Kristo ay binigyan ng karapatan niya maging anak. Maging anak, ibig sabihin, inampun kita. Kaya pag inampun ka ng Diyos, hindi ka niya itatakwil. Kaya sino dito ang may dugong Israelita? Hudyo. Wala naman dito ha. Pero sinabi sa Galatians, di ba, pag kayo ay binhi ni Abraham, co-heir, tayo ay alin? Binigyan ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman mukhang Hudyo yan. No? Pero mahal ng Diyos yan. Amen? Dahil inampon ang lahat ng sumasampalataya at nakipag-reconcile sa Panginoon. Amen? Kaya ito yung sinasabi ng Diyos. Sa kabuuan ng sinabi kong 5. Ito po sa Colossus 1:13-14. Iniligtas siya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Saan? Sabi ko, di ba? Justification. Sabi dito, at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, redemption, na sa kanya meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Forgiveness. Ay makita natin yung ating reconciliation sa Panginoon ay napakahalaga. Kasi unang-una si Jesus na nag-redeem, kaya siya ang pinakamataas at siya rin ang naging dahilan upang nagkaroon tayo ng reconciliation. Intro ko lang po yun. Ang ating mensahe po ay Christ is supreme in our reconciliation. O si Kristo ang pinakamataas sa ating pagkakasundo. Wala na pong iba, hindi po ako, hindi po ang church, hindi sino man tao, kundi si Christ lamang ang naging dahilan kung bakit tayo na-reconcile sa ating Diyos Ama. Sa po yung naging dahilan. Ano pong verse natin sa Colossus 1:20? At sa pamamagitan niya, pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Alam niyo sa dugo ng kanyang krus, hindi lang po tumulo. Ibig sabihin po daw niyan, ibig sabihin yung mahirap na ginangyari doon sa krus.
Ano yung sinapit niya doon sa yung agony, yung hirap na sinapit niya doon sa krus, yung ibig sabihin, dugo sa krus. Kaya nga, no humility, no reconciliation. Bakit po kaya? Kasi yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon sa Kristo, ang naging dahilan kung bakit tayo na-reconcile sa Diyos Ama. Di po ba? Siya po ang naging dahilan. Si Jesus lamang ang nagpakumbaba. Ito pa maganda eh. Tayo na naka-offend sa Diyos. Di ba tayo may kasalanan? Pero si Kristo pa rin ang nagpakumbaba para sa atin. Hindi napansin yan? Tayo na ang gumagawa ng kasalanan. Tayo na yung madalas na gumagawa ng paglayo natin sa Diyos. Pero si Lord, siya pa rin ang lumapit. Hindi nyo napapansin sa mag-asawa pa nag-aaway? Sino may asawa na rito? Di ba? Kung sino ang tama, yun ang nagpapakumbaba. Sino yung mali, sino may tama, yun ang nagmamataas. Di ba? Sa mag-asawa, ang daming humingiti, maraming nakaka-relate, ano? Kasi totoo po yan. Ganyan tayo. Kung sino tayo may mali, pero tayo nagmamataas pa. Pero si Lord, kaya sabi ko, no, walang pagpapakumbaba, walang pagkakasundo mangyayari. No humility, no reconciliation. Bakit? Si Kristo kasi ang nagbigay ng maganda example ng pagpapakumbaba sa atin. Kaya minsan naano rin ako sa mga Kristiyano. Hindi mo napapansin, ang unfair naman ni Lord. Ang gusto ko naman mangyari, ito lang eh. Sino nakakapagsalita ng gano'n? Di ba? Ang unfair naman ni Lord. Dapat ganito dapat ang mangyayari. Dapat ang asawa ko, apam ngayon. Parang ampo. Di ba? Yung mga gano'n, dapat hindi gato itsura, unfair ni Lord. Dapat mayaman na ako eh. Di mo napapansin yan? Pagka hindi sasalita minsan? Minsan ako, gano'n, unfair naman Lord. Dapat gumagawa ng masal, sila pa yumayaman, ako yung sumunod. Alam niyo kung bakit kung naging fair si Lord? Hindi tayo mapapatawad. Hindi niyo napansin? Kung fair si Lord, dapat lahat tayo parurusahan. Kasi nagkasala tayo eh. Because of being unfair, sa yung namatay dun sa cross, sa yung kumuha ng kasalanan natin for you. Sa atin lahat. Tayo ang mamamatay, tayo ang mapaparusahan. Pero sabi niya, ako na magiging unfair kasi di mo kakayanin, mahal kita eh. Kaya doon makikita natin kung paano sa pagiging mataas niya, supreme, nagpakumbaba siya. Because of His reconciliation to us para sa Father. Kaya makikita natin, bilang Christian, hindi dapat tayo nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Sino ba tayo? Kaya nga sabi ko, kung naging fair si Lord, marami dito tinamaan na ng kidlat. Marami dito pinakain na doon lumindol. Kasi bakit? Fair nga, di ba? Pag fair, pag ikaw may kasalanan, ako gumawa na mabuti, ako makukulong. Hindi fair yun. Walang justice doon. Tama? Pero dahil nga si Lord ay puno ng pag-ibig at unfair na sinasabi natin na matay siya para sa atin para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos Ama. Amen? Kaya, huwag po tayo magmamalaki sa harapan ng Diyos. Kasi nga sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ay nagkaroon ng reconciliation because of His great humility. Ano po sabi dito? Sa Pilipos 2:5-8, para natin mas maluwanag. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo, Jesus din naman. Na siyang bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasin na tagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa huling kamatayan, maging sa kamatayan man doon sa krus. Bagamat nasaan yung Diyos, hinubad niya ito bilang alipin. Anong alipin ng kasalanan? Kasi alam niyo po ba ang lahat ng pinapako sa krus? Mga sinumpa, yan yung puno ng kasalanan. At yan ay kinuha ng Panginoon because sa ay Diyos, hinubad niya ito sa anyong makasalanan upang alin? Tayo ay mapalaya at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Reconciliation. Grabe, no? Diyos siya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya para sa'yo.
Tapos gagano-ganunin mo lang natin si Lord? Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag naiintindihan natin yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung humility niya, doon mo masasabi, Lord, thank you. Ano man naranasan natin pagsubok, thank you pa rin ang sasabihin mo dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ano man na nararanasan mo ngayon sa buhay, na paghihirap, malungkot ka, ano man nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa school mo, pag nalaman mo yung ginawa ng ating Panginoon Kristo dun sa cross, yung humility niya, sabi dito nga, hanggang sa huli, nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang kamatayan. Doon sa cross. Kaya makikita natin na kailangan din natin magpakumbaba at huwag na tayo maging mapagmataas. Alam niyo po bakit ayaw ng Diyos ang pagmamataas? Kasi yan ang naging cause ng kasalanan eh. Yung pagiging mapagmataas. Ano yung mapagmataas? Hindi mo nakilala si Lord. Na, anong gagawa? Alam niyo po ba mapagmataas yung ganon? Kala natin okay lang. Yung hindi mo sundin ng Panginoon, yung baliwalain mo, pagmamataas yun eh. Kasi sinabi mo, kaya ko to Lord, kahit wala ka. Ayun nangyaring kasalanan kay Eva at Adan. Di ba, binigyan sila ng utos ng Panginoon. Huwag nyo kakainin niya na. Pero si Eva, anong sabi? Di, kakainin ko to. Ito gusto ko eh. Once na tayo at tumalikod sa ipinag-uutos ng Diyos, paano sinabi mo, kaya ko to, kahit hindi ka nakasama. Ganun po ang ng kasalanan. Kaya dapat po tayo magkaroon ng reconciliation. Kasi Christ is supreme in our reconciliation because of His walang kondisyong pagmamahal sa iyo ng Diyos. Alam niyo kung bakit nakipag-reconcile ang ating Diyos atin? Unconditional love to us. Sabi mo sa tabi mo, walang kondisyon na pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sa tingin niyo, bakit kailangan pa yun? Kung ikaw lang tayo, maging ano lang tayo. Ako, lagi mo akong ino-offend. Lagi mo akong sinusuway. Ano sa tingin mo ibabalik ko sa'yo? Galit, di ba? Magagalit ako sa'yo. Parurusahan kita. Baka tamaan ka na sana kagilat. Mamatay ka na dyan. Ganon. Di ba? Ganon eh. Pero iba ang Diyos eh. Kahit sa pagiging mataas niya bilang Diyos, hinubad niya ito because of unconditional love to us. Kaya John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whoever believe in Him will receive eternal life. Oh, kaya nga, ang pinakamataas si Christ dapat. Bakit? Yung reconciliation ginawa niya para saan? Dahil sa walang kondisyong pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sa atin, di ba, madalas, even we are Christian, mamahalin kita pag okay ka sa akin. Pero pag hindi mo ako mahal, ba't ko ito mamahalin? Ganun eh. Sabi nga sa Book of Matthew, ginagawa rin na hindi mananampalataya yan eh. Ba't mo gagawin? Ang dapat gawin mo yung hindi ginagawa ng mananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo, mahalin mo yung sabi mong toxic sa'yo, mahalin mo yung mga nag-judge sa'yo, mahalin mo yan. Kaya nga si Lord, ganun ang ginawa upang maging halimbawa ito. Ano po sabi sa Roma 5:8-9? Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga kasalanan pa. Si Kristo'y namatay para sa atin. Grabe, no? Lalo pa nga ngayong itunuring tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo, nakagalit ang Diyos sa pamamagitan niya. Sino po dito yung naligo na bago maligo? Diba, ganyan? Lalapit na lang ako kay Lord kapag mabait na ako. Lalapit na kay Lord kung kaya ko na magpakabait. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos dahil marumi ka eh. Tama? Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil kailangan mo ng reconciliation, kailangan mo may tagapamagitan. Ang maganda dito, ang tagapamagitan mo, hindi tao, hindi pulis, hindi judge, hindi sino man makapangin, kundi isang Diyos na Diyos talaga na nagbigay sa iyo ng buhay, magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Hindi wala dito yung padrino. Kaya nakakalungkot, di ba? Lalo na mga tatay, mga kilala kong tatay, pag sinisirang ko, ay, pupunta na ako ng church kapag ready na ako. Kapag kaya ko na mabago, kaya ko nang maging mabuti. Kaya nga sabi ko nga, sino po dito naligo bago maligo? Ay, hindi po pwede yun. Kailangan mo lumapit sa Panginoon kasi kailangan natin ng reconciliation, kailangan natin ng kapatawaran. Kaya marami akala mga Christian na magiging maayos ang lahat. Kaya minsan pag tayo lumapit sa Panginoon, lahat tayo, ay, hindi na ako magkakasakit.
Pag Christian na ako, ay hindi, pag ako'y Christian na, wala na akong problema. Kaya hindi natin maintindihan yung tamang paniniwala natin doon sa katotohanan eh. Bakit? Kasi yun ang agad ang mindset natin eh. Ba't ako sasama? Ba't si brother, nang pumunta naging Kristiyano, lalo grabe ang mga pagsubok ko. Hindi na ako pupunta dyan. Kasi akala na marami na pag tayo ay na kay Kristo na, settle na lahat. Sino minsan ganun na iniisip? Pag tayo Christian na, dapat ang problema wala na. Dapat hindi na nagkakasakit. Dapat, hindi nga, kasi nga, nandito tayo sa mundo na ito na puno ng kasalanan. Pag-uusapan natin mamaya kung bakit ganun ang nangyayari sa atin dahil sa mga bagay na kasalanan at kailangan natin ng reconciliation. Kaya nga, napakahalaga ng ating pinag-uusapan eh. Yung tamang paniniwala mo will result right living eh. Kasi kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, wala pong sinabi ron na pag Christian ka na, magiging mayaman ka. Kaya marami pala naging Christian sa ibang bansa noon. Kasi ganyan ang katuruan eh. Pag yung may tawag na turo diyan eh. Yung prosperity teaching. Pag Christian ka na, hindi ka na maghihirap. Magiging mayaman ka. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, walang sinabi pong ganun. Pero, Pastor, di lahat ng Christian mahirap na. No. Bakit po? Wala pong sinabi doon. Sinabi nga po sa Book of Psalms, walang Kristiyano ang alin? Manghihingi na parang pulubi. Kundi ang mga Kristiyano magpapautang sa iyo magiging leader. Pero hindi naman sinabi doon na ang lahat ng Kristiyano magiging mayaman na. Katulad ng mga kontraktor. Kaya maraming, ngayon, kumukuha, hindi na daw mga computer na mabiling course ngayon, kontraktor na. Bakit, di ba? Dapat naisip natin, sino ba talaga yung nagbigay sa atin ng kayamanan ang Diyos? Kaya marami nakakalungkot, no? Madalas yung buhay pa si Pastor. Pagpe-pray kami, Pastor, bigyan mo kami ng trabaho. Nagkatrabaho na, nawala na sa church. Kasi akala nila yung trabaho ngayon, yung pera, pag kumita na, okay na. At babalik ulit, Pastor, umalis na ako sa trabaho, hirap na hirap ako eh. Isa naman, nagpa-bless ng bahay, nasira ang bahay, nasira ang pamilya, sinisisi ang pastor. Di ba bless mo kami, pastor? Bakit ano nangyari? Hindi mo lang sabi, hindi po ako Diyos. Para sabihin ko po sa inyo na, sinisisi natin, tayo mismo may gawa. Hindi niyo ba napapansin yan? Sinisisi natin, pinag-pray naman ako ni pastor, ni Mami G, bakit ganun nangyari? Tanong ko sa inyo, sino po ba ang gumagawa ng bakit nagiging bingi sa iyo ang Diyos? Bakit lumalayo sa iyo ang Diyos? Baka may ginagawa ka. Kasi hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Kaya nga po sa pag-aaral, na-research ko po, yung mga theologian, meron pong law of entropy. Ano yung law of entropy? Ito po yung nangyayari nung nagkasala si Eva at Adan. Hindi niyo po napansin? Nung nagkasala si Eva at Adan, pag binasa niyo po yun, di ba, magbubungkal si Adan na may mga tinik, maghihirap na. Nung panahon po kasi hindi nagkakasala si Eva at Adan, wala pong paghihirap na mangyayari. Kaya yung pagmamahal ng Diyos na yan, upang palayain ang buong nilikha. Nagkaroon ng reconciliation, hindi lang po tayo, yung mga tao ang nagkaroon ng problema. Pati po yung lahat ng nilikha niya, nagka-problema. Kaya basahin po natin, balikan ko lang dun sa ating verse. Pagkasunduin ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, o ginawa niya ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi lang po yung tao, yung kanyang nagkasala. Even the creation of the Lord ay nag-under ng sumpa ng kasalanan. At because of the love of the Lord, hindi lang sa tao, pati ang buong sangkatauhan, lahat ng nilikha niya, ay muling palayain saan? Sa sumpa ng kasalanan. Ano po sabi dito sa Roma 8:20-22? Sapagkat ang buong nilikha ay nabigong tuparin ang layunin para sa kanila. Nangyari ito, hindi dahil ito ang gusto nila, kundi dahil ito sa kalooban ng Diyos. Subalit may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama ito sa kalayaan at kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay dumaraing dahil dito'y dumaranas sa matinding paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Hindi napapansin ang mundo natin? Hindi pa ganda?
may climate change. Hindi napansin yan? Hindi po mangyayari na. Kasi po itong mundo natin ay na-created because of sin. Kaya hindi napapansin. Nauubos, may baha, may lindol, etc. Ano nasisira, yung sa Mount Everest, natutunaw kaagad ang mga yelo. Dati hindi. Lahat yan because of climate change. Kaya nga sabi ito, pinahintulutan ito ng Panginoon. Bakit? Because the creation ay na-curse ng kasalanan. Kaya nga palalayain ito ng Panginoon sa pamamagitan ng reconciliation na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa tao at kasama na rito sa kanyang nilikha. Kaya kung gusto natin ng tunay na mapapabuti sa atin, ay pagsumpong natin sa Diyos. Kaya huwag tayo, sa mundo tayo umasa ng pag-asa natin. Kaya naalala ko yung kanta ni Michael Jackson. Yung nakakaalala dito. Hindi ko alam ang pamagat na alala ko lang. Heal the world, make it a better place. Anong kanta na yun? Di ba? Hindi na mangyayari yun. Sabi ko sa inyo, hindi mangyayari. Kasi nga, itong mundo natin, pasira na po. Hindi nyo naintindihan. Ang ating iniinom, may chlorine. Ang chlorine, hindi po nakakatulong po sa katawan ng tao yan. Ang ating kinakain, bakit, ano man ang pagsusumikap mo, na lahat ay huwag kainin, bakit nagkakasakit pa rin ng tao? Di ba? Bakit ang lahat, ito na ano na ako, yung vegetarian na ako, bakit ganun pa rin? Kasi nga, itong mundo natin ay masisira kasama ang katawang lupa natin. Ngunit ang nakipagkasundo sa Panginoon, mamatay man ang lupang pisikal, pero ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay, mananatiling kasama ng Panginoon magpasawalang hanggan. Kaya huwag kayong matakot. Kung may lindol, kasi nasa Bible na po yan, sa pahayag, mangyayari po yan. Lalabas ang bula ang propeta, lalabas yung dito, lindol dito, gera doon. Kasi po, yan po ang mangyayari because this word is a corrupt word. Ito po'y sumpa dahil sa kasalanan. Ang maganda lang po, ang pagmamahal ng Diyos ay magbabalik sa disenyo ng mundo. Because of reconciliation to us, yung pagmamahal niya, hindi lang tayo ang nakapag-reconcile, maging ang kanyang nilikha, ibabalik niya sa disenyo ng Diyos. Ano po? Ito napakaganda. Mahaba nga lang po. Sa Isaiah 11:6-8, sabi dito, sa araw na iyon, ang osong lobo ay maninirahan kasama ng tupa. Di ba kaaway ng lobo ang tupa? Dahil kinakain ng lobo ang tupa. Pero pag nangyari na yung bagay na gagawin na ng Panginoon, yung kanyang disenyo, magkakasama na. Grabe, no? Walang away. Ito pa, mahihigang magkakasama ang kambing at leopardo, magsasama ang guya at batang leon, at mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Magkasamang kakain ang baka at ang oso, at ang mga anak nila magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami tulad ng baka, kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga na makamandag na ahas, o kahit naisuot nila ang kamay nila sa lunggang nito, hindi sila mapapahamak. Yan ang disenyo ng Diyos bago nagkasala. Kayong panahon noon, walang kainan na karne. Dito sabi, kakain ang leon ng dayami. Kaya nga't ninyo napansin tayo. Kaya ang panahon noon, walang labanan ng mga hayop, yung talagang carnivorous, kakainin nila to para mabuhay. No, walang ganon, dayami lang pagkain nila. Kaya tayo, tinan mo, kaya tayo nahabol ng mga baboy. Bakit? Mahilig tayo sa baboy. Kinakain natin, tama? O, totoo yan eh. Sa panahon noon, because wala pang sin, hindi po ganon ang nangyari. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibabalik niya yung reconciliation sa atin sa Diyos at maging yung mga nilikha ng Diyos. Wala, hindi niyo napapansin, katabi na yung magkakaaway. Yung paslit, ilalagay yung kanyang kamay doon sa lungga ng ahas, hindi matutuklaw. Ibig sabihin, walang awayan, walang inggitan, walang yung mga yung para mabuhay ka lang, survival na method na para kay mabuhay, kakainin mo siya, walang ganon. Kundi kapayapaan na mangyayari. Yun ang disenyo ng Diyos. Kaya sa pagmamahal ng Diyos, ibabalik niya ang disenyo ng Diyos. Ang tanong, Pastor, kailan mangyayari? Diba, minsan ganda Pastor, babalik, kailan mangyayari? Ito po sabi, sa Efeso 1:10, sapagkat itinakdang panahon, ang plano niya ay pag-isahin ang mga lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kanyang kapangyarihan ni Kristo. Pagdating ng panahon, yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, ay pagkakaisahin, mangyayari yan. Kaya pag tayo magmadali, hintayin natin yung perfect timing ni Lord. Kaya tayo mga Kristiyano mapagtiis eh.
Kasi alam natin, yung pag-asa natin ay buhay. Amen? Yung ating inaasahan, mangyayari. Kaya yung pag nangyayari natin yon, ay, ibabalik ni Lord yung disenyo. Di ba, hindi napapansin, yung mga tao ngayon, mahilig tayo sa mga bagay na hindi dapat ating kainin. Darating ang panahon. Di ba? Ano mo nakakita yun, yung kalendar na may bata, nakakita ko minsan nun yung customize sa kalendar, yung bata, nakaupo dun sa kalaro, yung Eden na sinasabi nila, yung pala yun. Yung, hindi ka matatakot. Bakit? Kahit makakita ka ng leon, okay lang. Kasi makikipaglaro, parang kitten eh. Parang ganun eh. Leopardo, ang ahas, baka yung cobra, na dati mong iniinom, ngayon hindi na. Bakit? Ilalaro mo na lang ngayon. Kasi ngayon ang disenyo ng Diyos, wala nang away, walang kaguluhan, wala nang mamamatay. Ayun sabi ng Panginoon sa takdang panahon. Intayin mo yun, yung takdang panahon na yun. At ang tanong din, sabi nga ni Pablo rito, may pag-asa, sabi sa Roma 8:18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa kaluwalhati, ang iyahayag sa atin, balang araw. Grabe, no? Balang araw yung kaluwalhatian ng Diyos ay kaluwalhatian din natin. Kaya anumang paghihirap natin ngayon dito sa mundo, anumang problema mo ngayon sa pamilya mo, sa trabaho mo o sa anong sitwasyon mo ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi darating yung panahon na yun, yung takdang panahon na yun na inaasam natin yung kaluwalhatian ng Diyos ay kaluwalhatian ng lahat ang nakipag-reconcile sa ating Panginoon. Amen? Kaya, Pastor, hirap na hirap. Huwag kang mag-alala. Bakit? May pangako ang Diyos. Hintayin natin yun. Na pagkaisahin niya, yung disenyo ng Diyos, dito sa sangkatauhan, hindi po ito babaguhin po, hindi ito yung mundo natin na bagong heaven and earth, bagong Jerusalem, bago rin. Lahat yan, babaguhin ng Diyos. Kaya yun ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi, sa mga paghihirap sa buhay na ito, hindi mayahambing kaluwalhatian na nakahanda para sa atin. Ang lahat ba'y maliligtas? Yung tanong Lahat ba ay na-reconcile sa ating Panginoon? Hindi po, hindi lahat po ay maliligtas. Kaya tayo po ay pinangangakuan sa mga nakay Kristo. Anong sabi po dito sa Pahayag 20:15? Ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yung mga taong hindi nakapag-reconcile sa ating Panginoon ay saan mapupunta? Sa lawa ng apoy. Sino po nakapagbasa na kay Lazarus? Saka yung mayaman. Di ba nabasa nyo? Di ba nabasa natin? Ano ko na sa NBB to Hindi nyo napansin bakit walang pangalan yung mayaman? Si Lazaro meron. Ano napansin nyo? Kasi si Lazaro nakalista yung pangalan, kaya may pangalan, Lazaro. Yung mayaman, hindi nakalista, kaya walang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang sino man nakipag-reconcile, ang pangalan niya ay nakalagay sa aklat ng buhay. Amen? Hindi ka tatawag, ikaw yung batang maliit. Ikaw yung batang sexy. Hindi ikaw yung batang matangkad at gwapo. Hindi. Tatawagan ka sa pangalan mo sapagkat nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Pag ang pangalan mo ay Nelson, nakasulat doon. Pag ang pangalan mo ay Rosauro, nakasulat doon. Ang pangalan mo ay Aida o sino man pangalan mo, nakasulat doon. Dahil bakit? Nakipag-reconcile ka sa ating Panginoon. Hindi ka tatawagin ng alias lang. Di ba? Kaya pag nakipag-reconcile, hindi mo naisip, Lord, ang pangalan ko, hindi ka tatawagin ikaw yung magaling ka lang ngumiti. Hindi ganun. Tatawagin ang pangalan mo sapagkat nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil minsan sa buhay mo nakipag-reconcile ka sa ating Panginoon. Yun ang maganda. Kaya huwag mo sayangin ang reconciliation na mula sa ating Panginoon. At ang pangalawa, bakit nakipag-reconcile ang ating Panginoon? Para mapagtagumpayan ang galit ng Diyos Ama. Yung sabi ko po kanina, di ba? Ni-recall ko lang. Kasi po nung nagkasala si Eva at Adan at ang tao, napuot ang Diyos sa atin. Kaaway tayo ng Diyos. Nagalit ang Diyos sa atin. Kasi hindi pwedeng i-tolerate ng Diyos ang kasalanan. Ano po sabi sa Colossians 1:21-22? At kayo ng dating hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawan laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Lahat po tayo kaaway ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Dahil nakipag-reconcile ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa krus. Alam niyo ba yung unang binigay sa ng reconciliation?
mawala yung galit at yung kaaway mapalitan ng kaibigan. Pinagkasundo niya kayo, katawan lupa sa pamamagitan ng kamatayan, walang dungis banal. Ibig sabihin, pinawalang sala talaga tayo ng Panginoon. Kaaway tayo noon, ngayon hindi na. Kaya sa pamamagitan tayo ay kaaway ng Panginoon dahil tayo ay lahat ay nakalayo o nalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Kaya tayo, pag hindi nyo napapansin, ayaw sumunod sa Diyos, parang si Jonah. Ayaw sumunod sa Diyos, anong ginagawa? Lumalayo. Kaya ang mga taong gumagawa ng kasalanan, hindi lumalapit sa Diyos. Kasi ayaw nyo sumunod, kaya lumalayo. Kaya tayo po lahat ay lumalayo sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng reconciliation, na dati tayong kaaway, ngayon ay kaibigan na. Okay? Mula sa kamatayan ni Jesucristo. Ito rin na sinasabi ni Pablo sa Roma, sabi sa Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay ipagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Yung ating sariling kagustuhan, yung ating sariling alam mo na magpapabuti sa'yo, yan ang nagbibigay ng puot sa Diyos. Yan ang nagbibigay ng galit sa Panginoon. Kaya ang ating isipan at pangarapin natin ay paglupa, galit tayo sa Diyos. Kapag ang ating buhay, ang ating pag-iisip, ang ating gusto sa buhay ay makamundo, I tell you, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Kaya nga maraming Christian ganyan eh. Na akala nila Christian sila pero patuloy silang gumagawa ng mga makamundong bagay. Akala nila nakalulugod sila, hindi. Hanggat ang isipan mo, hanggat ang puso mo at ang buhay mo nakaangkla doon sa mga bagay na makamundo, I tell you, hindi malulugod ng Diyos. Kasi nga, di ba sabi sa Bible, hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga makamundong bagay. Hindi pwedeng pagsamahin ng liwanag at ang dilim. Makikita natin na ayon ng Panginoon at ang galit ng Diyos ay hindi ang pagkakaroon ng interes sa kalooban niya. Marami, mga Christian. Akala nila, para sa Diyos, pero hindi. Halimbawa ko lagi dito si Peter. Sabi dito sa Mateo 16:23, ito yung napapatayin na si Jesucristo. Kaya alam nyo na to. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. Pero sabi dito ni Peter, kaya dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi at sinabihan, huwag sanang ipahintulot ng Diyos, ang Panginoon, hindi ito kailanman mangyayari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo kong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi yan kalooban ng Diyos. Ang iniisip mo kundi ayon sa kalooban ng tao. Alam niyo, para tawagin si Peter na Satanas, pwede naman siya tawagin Peter. Bakit? Ang sino man sumasalungat sa kalooban ng Diyos ay kalaban ng Diyos. Ang sino kalaban ng Diyos? Si Satanas. Anong ibig sabihin? Madalas tayo, akala natin, yung ginagawa natin, para naman to kay Lord eh. Pero hindi natin alam, kalooban ba ng Diyos yan? Halimbawa na sa pag-aaway mag-asawa, gusto ko lagi mag-example na mag-asawa eh. Di ba? Bakit lagi nag-aaway ang mag-asawa? Natingin nyo. Bakit? Dahil yung interest ng bawat isa mahalaga. Di ba? Ako ang tama, di ba? Lagi pa ulit-ulit ka na lang, hindi napansin. Pag ang interest mo, ang lagi mo iniisip, hindi kayo magkakasundo. Kaya nga ang sabi ng Diyos huwag yung interest mo ang isipin mo, yung interest ng Diyos. Ayaw mo mag-away kayo o magpakumbaba ka. Hindi na mahalaga dito kung sino yung tama. Ang mahalaga, yung interest ng Diyos sa pamilya mo, sa mag-asawa. Tama po ba? Kaya madalas nag-aaway tayo. Kasi kailangan ko ng justice, kailangan ko ng hustisya, hindi. Ano yung interest ng Diyos? Naalala ko po ako yung paggawa ng motor minsan dyan sa malapit dyan. Yung gumawa hindi maganda. Pinirahan ako Yung pinagawa ko sa talagang manggagawa ko talaga, kasi alam ko maganda, bago. Sabi, sir, ginawan kayo ng kalokohan. Pinabili kayo, hindi naman kailangan. Ito, soli nyo ito, no? Ibato nyo sa kanya para matauhan po sila, mali yung ginagawa. Inisip ko po yun Oo nga, tama ako Kailangan ko ng hustisya. Pero bago ginawa, nag-pray ako. Sabi ni Lord sa akin,
Anong interest? Pag ginawa mo yan, anong interest ang nasunod? Interest mo, interest ko. Di ba? Pag ginawa mo yan, naparangalan ba pangalan ko? Hindi, Lord. Hindi ko ginawa. Pinag-pray ko pa nga lang sila. Bakit? Hindi pinag-uusapan dito yung interest mo. Ang interest mo, yan ang nagliligaw sa atin. Gusto ko ng hustisya, gusto ko ng tama naman ako eh. Ang tanong, yan ba'y mag-i-expand ng kaluwalhatian at kaharian ng Diyos? Kung hindi naman, wag mo nang gawin. Kaya nga sabi ko, yung pinakamataas si Kristo, kung ano yung gusto ni Jesus, yun ang dapat nasusunod. Kaya ang nagagalit ang Diyos sa atin kasi hanggang ngayon, even we are Christian, madalas yung pride natin nang umahad lang sa kalooban ng Diyos. Tama naman ako, di ba, Lord? Kung si Lord lang ang may tama, lahat tayo tinamaan talaga na eh. Hindi man siya nagkakamali eh. Ano sinasabi ng Diyos? Ni Jesus, masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi napansin yan? Kaya nga pag nasunod ng kalooban ng Diyos, it's not about your feelings, it's not about yung justice mo. It's all about the interest of God. Kasi kaya madalas nagagalit sa atin ng Diyos eh. Pinaglalaban pa natin, huwag natin ipaglaban. Bahala na si Lord. Kasi lang nakalit sa tingin ni Lord, bahala na si Lord ang gumawa nun. O pag si Lord, inaapi mo kami, bahala ka na. O, bahala na si Lord ang gumawa. Mabalitaan mo, di ba? May sakit na, hindi mo pinag-pray na magkasakit, hindi si Lord na kumilos. Kasi maraming ganyang pagkakataon ang mga lingkod ng Diyos. Sa Lord na mismo ang kumikilos. Ang galitan ng Diyos ay hindi pagsunod sa Kanya. Ayan, bakit nagagalit si Lord? Even we are Christians, sino pa na nasusunod? Reconcile na ako kay Lord. Kami na Lord, ganito na nga kami. Ang tanong, sino nasusunod? Ayan, ang sabi po sa Exodus 20:45, halimbawa lang po ito ha. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit ng larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit o sa itaas, o nasa lupa o sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibiguhin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Sino daw mga pinapupuotan ng Diyos? Yung ayaw sumunod. Ito pa, halimbawa lang. Yun, naranasan naman natin ito eh. Pag tinanong mo yung ibang religion, may imahe, tama? Ba't mo sinasamba? Si Jesus naman yun eh, di ba? Wala namang masama doon. Di ba? Sino sinasamba mo? Jesus din, di ba? O, Jesus din yun, no? O, di ba? May masama, di ba? Wala na, tititignan mo, walang masama. Kasi parehas Jesus naman eh. Ano ang sabi ni Lord? Balikan natin. Huwag kang gagawa ng alin sa nainukit sa larawan ng anumang kawangis na anumang nasa langit o taas. Ibig sabihin lahat ng mga ginawa ng rebulto, anong bagay na yan, kinamumuhian ng Diyos yan. At ang galit hanggang 4th generation. Ang madalas tayo dyan, ganyan, di ba? Ginagawa ko naman to para sa Diyos eh. Tanong ko, ginagawa ko to para sa Diyos, ang dami mong kaaway. Sinasamba ko naman sa Lord eh, ang dami mong kaaway. Sinasamba ko, sumusunod naman ako, ba't hindi mo sinasabi, sinungaling ka? Sinasabi mo ako, mahal mo ako, pero hindi mo minamahal ang mga nakikita ang tao. Pero sinasabi mo, mahal mo ako na hindi mo nakikita. Dahil ako ay Diyos, ay pag-ibig, sasabihin mo, mahal mo ako, hindi ka nga nagmamahal ng iyong kapwa. Kaya yung pagsunod, kahit anong gawin mo, Lord, para sa iyo naman ito. Pero hindi ito galing sa katotohanan na sinasabi niya, hindi mo naman ako sinusunod eh. Kaya tingin natin, tayo no. Sa ating paglilingkod, tandaan niyo ito, sa ating paglilingkod, huwag mong gawin lagi na akala mo para sa iyo at pagsamba sa Diyos. Tignan mo ito sa katotohanan kung ito itinuturo ng Diyos para masunod mo siya. Kasi madalas maraming Christian ganyan. Lord, sumasamba ako sa iyo, mahal kita. Tapos nag-girlfriend ka ng hindi mananampalataya at sasabihin mo sumusunod, Lord, patatanggapin ko to pag naging born again. Paano mo? Wala naman sinabi sa Bible na, makipamato ka pag hindi mananampalataya, pag pinunta mo sa church, saka magiging walang ganun eh. Ang timano, sinabi, huwag kang makipamatok. Ang dami nating mga hindi pagsunod. Halimbawa na nga lang dito, di ba? Inutos, huwag yung kaligtaan ang pagsamba. Pero, ba't natin kinaliligtaan? Bakit hindi natin sinusunod? And then, sinasabi natin, Lord, mahal kita. Hindi naman tayo sumusunod.
Kaya nga, nagagalit ang Diyos sa atin, hindi pagsunod. Kaya binabaliwala natin ang Panginoon. At pag binabaliwala natin yan, anong sabi ng Panginoon? Kinapopuotan tayo ng Diyos. Sad to say, yun ang katotohanan. Kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, si Christ hindi supreme pa rin. Siya pa rin yung pag gusto mo lang, pag convenient ka sa ginagawa mo lang, tsaka ka lang susunod. Pero pag ayaw mo na, Lord, hindi pwede yan. Hindi ganun ang Christianity. Ang Christianity is all about surrendering all to God. Lahat ng meron ka, kahit ayaw mo, ibibigay mo pa rin sa Panginoon. Kahit umuulan, lumilindol, sabi ni Lord, magsimba ka, magsisimba ka dahil ang utos ng Diyos at sinasabi ng katotohanan. Kasi, Lord, kasi baha eh. Madalas ganyan, di ba? Ako nga kanina nga eh. Naka-leather, kala ko nga hindi na ulan, naka-leather shoes pa ako, nabasa eh. Ano bakit? Hindi mahalaga kung nabasa yung katawan mo, damit mo. Ang mahalaga, yung puso mo na sumusunod at sumasamba sa Panginoon. Amen? Eh tayo mabasa lang, hindi na ako pupunta. Sayang ang aking attire. Naka-sporting pa naman ako. Oh. Alam niyo po ba, ang Diyos hindi naman, okay, maganda po yung magsuot tayo na maganda. Pero kung ito ay magiging dahilan upang hindi tayo makasunod kay Lord, tignan natin ang ating sarili. Suriin natin. Bakit? Dahil nagkaroon ng pakikipagkasundo sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi sa Roma 5:10. Ito po, malapit na rin po tayo. Sapagkat kung noon ngayon tayo yung mga kaaway, ayan, tayo po yung mga kaaway dahil hindi tayo sumusunod. Eh pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayon pinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. What a love and power of Christ to us. Grabing pag-ibig. Na kahit sumusuway pa rin tayo, kahit pa rin tayo hindi tayo perfecto, pero sabi ni Lord, makikipag-reconcile ako sa iyo. Ililigtas kita. Walang iba na pwede makipagkasundo sa pamamagitan ng ating Panginoon. May nagtanong, Pastor, ano ba ang tamang religion? Kasi may nagtatanong ganyan eh. Kasi marami na naglalabasan, tama? Ano po ba ang tamang religion? Ano po ba? Ito po yung nasa grupo po ba? Nasa church po ba na malaki? Sabi, alam niyo po ba, ang ibig sabihin sa Hebrew names ng religion, lagare means to tie again. Ibig sabihin, may nasira na pinagkasundo. Yun dahil sa atin, sa kasalanan. Kaya yung religion, to tie again, ibig sabihin, yung religion na ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nag-tie, siya yung nakipagkasundo sa atin upang maibalik yung relasyon ng mga tao sa Diyos Ama. Kaya walang religion, walang church na pwede makipag-reconcile sa Diyos Ama sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John 14 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala nang iba. Kaya kung kayo mag-iisip, pupunta na lang ako sa ibang church. Baka maligaw lang kasi baka hindi yung na Kristo na sinasabi doon. Ano yung sinasabi ng katotohanan? Kaya balik tayo doon sa atin. Right believing, right living. Kung alam mo yung pinatotohanan, alam mo salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Hindi ka mamumunga ng mali sa buhay mo. Kasi walang iba na pwede makipagkasundo sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nakipag-reconcile sa atin sa Diyos Ama. Kaya ito sabi sa Roma 5:11, ito pa yung huling verse na po. At di lamang iyon, kundi tayo nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon sa pakikipagkasundo. Tanong ko po sa inyo, sino po makapagsasabi na, Pastor, talagang nakipagkasundo na ako sa ating Panginoon? O kaya naman, ito maganda sa Panginoon, hindi pa huli. Kung hanggang ngayon parang ang reconciliation mo parang 50-50 or talagang hindi pa buo, huwag kayong mag-alala. May pag-asa. Kaya binigay yung mensaheng ito. Hindi para, sabi ko lagi sa iyo, hindi para sabihin ng Diyos, i-condemn ka, i-justify ka. Hindi. Sinasabi sa atin ito ng Panginoon, dahil may pag-asa. Dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yun ang katotohanan kung bakit nakipag-reconcile nga sa atin ng Diyos eh. At sa pamagitan niya saan? Pakikipagkasundo natin. Kaya nagagalak tayo.
Kaya nga hindi mo napapansin. Sa akin yun, hindi nyo napapansin. Bakit ako laging nakangiti, lagi ako nagjo-joke? Bakit? Sa pakikipag-reconcile ko sa Panginoon, hindi ba ako matutuwa? Dahil sa pakikipagkasundo, hindi ako nakipagkasundo. Ang Diyos ang lumapit sa akin para makipagkasundo. Hindi pa ako matutuwa? Kaya ako nalulungkot sa maraming Christian. Ang mukha parang lagi na lang sila punong-puno ng problema. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, di ba patay si Kristo dyan? Bakit? Buhay ang nakipagkasundo sa'yo. Ibig sabihin, buhay. At sabi dito, tayo'y nagagalak. Kaya nga tayo, pag may problema na, pulungkot, makana tayo mukhang kabayo ng haba ng mga mukha. Ano ba yung problema ngayon? Ulitin ko sa inyo. Yung number one na problema ng tao, yung kaligtasan, kinuha na ng Lord. Pinagtagumpayan na. Kaya anumang problema mo ngayon, maliit na lang kay Lord yan. Hindi ka ba nagtitiwala? Kasi ang number one na kailangan ng tao, kaligtasan, binigay na sa atin because of reconciliation of God. Ngayon, dumindol lang, tumaas lang ang bilihin. Naku, hindi na ako, takot na tayo. Tapos sa harap pa tayo sa salamin, ay, nakakatakot pa. Ano? Sino po handa makipag-reconcile sa Panginoon? Ito, todo na to. Sabi, Lord, reconciliation. Okay? Lahat po tayo manalangin. Lord and Heavenly Father, we thank you for the message, Lord. Thank you for the word comes from you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sapagkat kung hindi nagkaroon ng reconciliation, wala po kaming pag-asa. Wala po kaming patutunguhan na maganda. Mamamatay kaming lahat, iisa po puntahan. Maparusahan at ang impyerno. Lord, salamat na lamang because of His reconciliation comes from our Jesus Christ. Ibinigay mo ito pang magkasundo kami upang yung galit ay mawala at mapunan dahil sa pag-ibig mo sa amin. Ito, sa oras nito, Lord, nakapikit kami. Dinadama namin, Panginoon. Kung meron pa rin sa buhay namin, hindi pa rin nakaka-reconcile, meron pa kaming kasalanan hanggang ngayon, hindi pa namin hinihingi sa iyo ng tawad. Lord, ginagawa namin ito ngayong umagang ito. Hindi para parusahan mo kami, hindi para i-condemn mo kami na para kami makasalanan tao, Lord. Hindi. Dahil mahal mo kami. At sa reconciliation na yan, ibibigay namin sa iyo. Hindi na kami magtitira, Panginoon. Hindi na kami magkukubli dahil hayag naman sa iyo ang lahat. Wala na kami maitatago, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, yung reconciliation namin sa iyo, yung pakikipagkasundo namin sa iyo, pagbibigay namin sa iyo ng lahat. Problema, kalungkutan, addiction, o tinatago pa rin ng mga habit na ayaw mo, na hindi pagsunod sa iyo, Lord, binibigay namin sa ito ngayon. Nire-reconcile namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Maging mabangong samyo ito, Lord, isang offering. Sapagkat sinabi nyo nga po, mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa offering. At ang pagsunod namin sa iyo ang gagawin namin. Sapagkat mahal namin kayo. Kayo ang supreme sa aming buhay. Kayo ang lahat-lahat, Panginoon. Lord, we thank you so much sa ginawa ni Jesus. Sa pakikipagkasundo, nagkaroon kami ng buhay. Nagkaroon kami ng halaga ang buhay namin. Naging ganap, may kabanalan, at nakalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng Panginoon at sa pagkakataon.